Importanteng-importante po ngayong celebration ng Christmas season at saka syempre ang darating na New Year, no? Ang importante po nating gawin bilang pet owner ay maghanda, mag-prepare dahil hindi lamang syempre ang tayo ang may gustong mag-enjoy, no? Gusto rin nating mag-enjoy kasama ang ating mga pets. Pero kailangan nating alalahanin ang kanilang mga kapakanan. Unang-una, reminder po natin, nakikiusap at ipinapaalala po natin sa ating mga kababayan. Sana po iwasan na po natin ang pagpapaputok o ang paggamit ng mga firecrackers o kaya fireworks, no? Una-una dahil ito po ay hindi maganda, hindi lamang po para sa ating mga tao, pero para na rin po sa ating mga pets. Stressful po ito, harmful, no, sa kanilang health, at saka alam naman po natin na napaka-sensitive ng sense of hearing ng ating mga pets. So wag na nating gawin yan, stressful, at saka nagiging balisa sila or confused, no? Kaya pag minsan biglang tumatakbo sa kalye, madidisgrasya pa sila. Napakarami pa po nating mga paalala, katulad na rin po ng sana rin po kasama ng ating paghahanda yung anticipation na may mga matitigas ang ulo at magpapaputok pa din. Maghanda po tayo ng isang safe na room or area for our pets where we can put them in the meantime, where they will be comfortable and safe. Yun po ang isa sa ating, just a few of the tips and reminders to all our pet owners, no? And meron pa pala, Bombo Marian, Yes po, pag-traveling, sana naman po, unang-una, wag na natin silang iwanan alone. Kung naman tayo'y magbibiyahe, magbabakasyon at isasama natin sila, make sure that they are comfortable, nasa crate po sila, safe also, and make sure that we stop, no, from time to time to make them, to make the pets feel comfortable, makababa sila, makastretch. At saka syempre, they'll be able to relieve themselves as well. At totoo yan, Bombo Marian, may mga pets po tayo na who end up being who suffer and die eventually because of stress. Kasi syempre, sabi ko nga po kanina, yung ingay na dulot po nung paputok, no, ay mas malakas ang pandinig niyan sa mga hayop kaysa sa ating mga tao. And because of that, nai-startle sila, ninenervyos sila, confused sila, nagiging jittery sila, no? At because of that, they feel unsafe, no? At dahil sila ay unsafe, syempre nagkakaroon ng reaction ng kanilang body. They either flee, no, o tumatakbo, nagtatago, at syempre nanginginig yung mga yan sa takot. And because of that, syempre nagkakaroon ng effect yan sa katawan nila. And tama ka, no, yung trauma na binibigay nito can lead to even death because of these incidents. Yes, ito yung tinatawag nating anxiety wraps, no? Itong anxiety wrap na to ay usually, no, pwede namang DIY yan. Yes. No, kukunin lang natin yung mga, lalo na yung mga fur parents, no? Kinukuha natin yung mga clothes natin, yun ang pinambabalot natin sa ating mga pets. Yung iba naman, may mga nabibili ko sa mga shops, no? Na talagang specialized na anxiety wraps that is being used, no, to wrap around the body of our pets. Pero syempre, hindi naman ito 100%. It minimizes the anxiety, yes, but remember, no, the stress is coming from a big noise, a loud noise, no, that kailangan talaga nilang ma-secure ang kanilang mga sarili from that. So the wrap may not be able to help them but may reduce the stress. But again, dapat po talagang we have a safe place sa ating mga bahay, no, na hindi masyadong maingay. Actually, na-advise nga rin po natin turn on the radio, turn on the TV para may naririnig silang iba at hindi lamang yung dagundong ng mga paputok.